Madilim na ang paligid noong magising si Magnus. Medyo naninibago siya at hindi pa alam kung nasaan siya. Lalo at napakadilim ng paligid. Kinapa niya ang gilid ng higaan at nakapa ang mesita kung saan may nakapatong na lampshade, kaya agad niya yung pinindot. Noong kumalat ang liwanag sa paligid ay sa kanya na-realize na nakauwi na pala siya sa mansyon. Nakita niya pa ang larawan nila ni Althea na nakasabit sa dingding. Kaya muli na namang tumulo ang kanyang luha dahil sa pangungulila sa asawang buntis. Makalipas ang kalahating oras ay nagpasya na siyang bumangon. Nakaramdam na rin kasi siya ng gutom, kaya lumabas na siya ng silid at bumaba sa ikalawang palapag. Pagkarating roon ay naabutan niyang naroon si Mang Ambo, nanonood ng TV. "Sa wakas, gising ka na. Kanina pa ako nagugutom eh. Ayoko namang kumain mag-isa. Dadalawa na nga lang tayo rito. Magkakanya-kanya pa tayo ng kain. Sige, dito ka muna at ipapainit ko lang ang ulam." Sabi naman ni Magnus. "Ano pong ulam, Mang Ambo?" "Ginataang kalabasa at sitaw na nilagyan ng tinapang isda at hipon." "Mukhang masarap po yan ah." "Abay oo naman, si Maming pa ba? Kung magluto yun ng ginataan, 3 o 4 na pirasong niyog ang inilalagay. Kaya talagang manamis-tamis ang mga iniluluto niyang ginataan." Uwi ka pa ng matanda at ipinainit na muna ang nasabing ulam habang naglalagay ng plato sa hapagkainan. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na dito si Magnus. "Halika na dito, Mags. Nakahain na ako." "Okay po, Mang Ambo." Wika ni Magnus na tila tulala pa ito na nagtungo sa hapagkainan. Habang kumakain ay tahimik lang si Magnus. Si Mang Ambo naman ay tuloy-tuloy lang sa pagsubo at sarap na sarap sa kinakain. "Mags, kumain ka ng mabuti. Wala na talaga tayong magagawa. Ako nga noong araw ng kamamatay lang ng dalawa ay palagi akong binabangungot. Nakukonsensya ako dahil hindi ko sila nailigtas. Hawak ko naman kasi noon ng shotgun, pero hindi ko rin pwedeng iputok dahil hawak ni Isabel si Althea. Sana ako na lang ang kinuha noon kaysa si Althea. At sana hindi niya na rin pinatay ang dalawa. Mga pangkaraniwang tao lang naman ang dalawang iyon at hindi manggagamot." "Tama ka, Mang Ambo. Wala na tayong magagawa roon. Hindi talaga tayo titigilan ng mga masasamang elemento sa mundo natin dito. Dahil tayo ang mortal nilang kalaban. Kaya dapat mas lalo natin pagbutihan ang pagtugi sa kanila. Para kahit papaano ay mapigilan natin ang pamimirwisyo nila sa mga inosenteng tao. Sa kanila kasi ay parang laro lang ang lahat. Mambibiktima ng tao o papatay para ialay sa kadiliman, para mas lalo silang bigyan ng kapangyarihan na makapaghasik ng lagim." "Siya nga pala, Mags. May malaking problema ngayon sa Villalobos ah. Yung tungkol doon sa berserker ba yun? Yung nangunguha ng mga kabataan? Mahigit 30 na yata ang nabihag nila eh. Kaya tinawagan na ako ni Adimir. Hirap na daw talaga sila. Ibinigay ko na lang din muna ang number ni Lino. Ewan ko kung nakausap na nila. Pero hindi na ako tinawagan uli eh. Malamang nasolusyonan na nila iyon." Sabi naman ni Magnus. "Sige po, tatawagan ko mamaya si Mang Adimir o si Tasyo na lang para makibalita sa mga nangyayari doon." Maiksing sagot pa ni Magnus tapos nanahimik na at ipinagpatuloy ang pagkain. Matapos makakain ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tumayo sa may terrace. Saka tinawagan si Tasyo. "Hello, Tasyo. Si Magnus ito. Kumusta kayo dyan?" "Magnus, long time no talk tol ah. Kumusta ka? Pati na ang Ibisan, yung lakad nyo doon." "Ayos naman ang sitwasyon sa Ibisan, tol.
Pero dito sa bahay ay hindi masyado. Eh dyan ba sa inyo? Ayos na tol, malapit nang matapos. Narito ngayon si Nalino sa Villalobos. Humingi na kami ng tulong sa kanya dahil nag-aalala na si Uncle eh. Baka hindi na namin mailigtas ang mga kabataan na ginamit para gawing berserker. Mabuti pala at alam nyo na inosenteng kabataan ang nasa loob ng mga berserker. Oo naman, si Lino rin naman ang nakadiskubre noon. Malapit na makumpleto ang mga nawawalang kabataan. Nailigtas na ang karamihan at naibaligtas sa mga magulang. Mabuti at wala kayong napatay. Wala naman tol, dahil si Lino ang nagpaplano ng lahat ng operasyon rito. Puro mga aswang lang ang pinapatay niya. Kaya walang casualty sa mga inosente. Eh di mabuti pala kung ganun. Sige, balitaan nyo na lang ako kung meron na akong maitutulong dyan. Pero sa tingin ko ay wala na. Dahil nariyan na pala si Lino. At wala pa rin akong kapangyarihan sa ngayon eh. Ayon kasi sa pagbabasa ni Maris tungkol sa proseso ng isang tagabantay, kapag nawala sa akin ang mga gabay ay hindi ko na sila makukuha uli ng sabay-sabay. Pero kung magagawa kong hanapin sila kung saan sila nagpunta at susuyuin isa-isa, ay pwede ko pa rin namang makuha. Pero hindi na nga lang sabay-sabay, isa-isa na. At wala sila rito sa mundo natin. Nasa ibang dimensyon din sila. Ah, ganun ba Mags? Ang hirap pala no? Kailan pala kayo dumating o nakababa mula sa ibisan? Kaninang hapon lang tol. Ah, ganun ba? Sige pala, magpahinga ka pa. I'm sure kailangan mo ng mahabang pahinga para makabawi sa pagod sa paglalakbay. Oo Tasyo, tama ka. Sige, bye. Sagot pa ni Magnus at pinatay na ang tawag. Muling nagdial ng number si Magnus. Number iyon ni Father Jacinto. Hello Ninong. Sabi naman sa kabilang linya. Magnus, ikaw ba yan? Opo Ninong. Malungkot na boses pa ni Magnus. Eh di ibig sabihin, alam mo na ang nangyari dyan sa bahay nyo. Opo Ninong. Eh anong balak mo ngayon? Babawiin ko po si Althea. Dinala siya ni Isabel sa kabilang dimensyon. Ninong, kailangan ko ng armas na babagay sa paglalakbay sa kabilang dimensyon. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong kapangyarihan eh. Hindi ko pa nababawi ang mga gabay ko. Huwag kang mag-alala Magnus. Pinaghandaan na namin yan ni daddy mo. May mga bagong armas kami na naimbento. Pero para ito sa mga supernatural na nilalang. Lahat ay prototype pa lang. Pero magagamit na rin naman. Asahan mo, after 1 week, baka ready na iyon. Mahihintay mo pa ba? Opo Ninong. Sige, ako na bahala. Sisikapin kong matapos sa lalong madaling panahon at tatawagan kita kapag ready na. Maraming salamat Ninong ha. Okay. Sagot pa ni Father Jacinto sa kabilang linya at pinatay na ang tawag. Sa bahay naman nila Maris ay gabi na rin noong magising si Oliver. Noong pagkalabas niya ng silid ay naroon ang buong pamilya naghihintay sa kanya. Sabi ni Maris, mabuti at nagising ka na. Nagugutom na kami eh. Hinihintay ka namin na magising. Ah, ganun ba? Pasensya na. Masyado yata ako napagod. Ang lalim ng tulog ko eh. Tsaka, komportable rin dito tulugan. Pakiramdam ko ay naroon lang din ako natutulog sa bahay namin ng lolo ko. Sabi naman ni Aling Maming, bakit? Sa lolo ka ba tumira? Opo, si lolo ang nagpalaki sa akin. Isa siyang albularyo. Kaya marami rin akong alam sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Dahil nag-a-assist rin ako sa kanya kapag nanggagamot siya. Sabi naman ni Maris, mamaya na yung kwentuhan. Tara na sa kusina, nagugutom na ako. Sabi naman ni Aling Maming, oo nga pala Oliver, tara na. Doon ka na magkwento after maghapunan. Uwi ka pa ng ginang at agad nang nauna sa kusina para makapaghain. Makikitang nagniningning ang mga mata ni Oliver habang nakatingin sa ulam na ginataang sitaw at kalabasa. Wow, sa wakas, makakakain rin ng masarap na gulay na lutong bahay.
puro tayo isda sa bundok eh. Sabi naman ni Aling Maming, mabuti nga at may isda kayo kahit nasa bundok. Ang iniisip ko kasi ay puro dilata lang ang kinakain nyo. Sabi naman ni Maris, ito kasing si Oliver Nay ay kaya yatang pumana kahit nakapikit. Kaya kahit ang isda na halos hindi ko nakikita kung nasaan banda sa ilog ay tinatamaan niya. Kaya basta may ilog na may isda ay siguradong may ulam kaming inihaw na isda. Wow! Ang sarap mo pala kasama sa mga lakad na ganoon, iho. Hindi magugutuman kapag ikaw ang kasama. Yun nga lang po, Aling Maming, palaging isda. Ayos lang iyon, basta sariwa naman. Tapos inihaw ang pagkakaluto. Hindi talaga ako magsasawa kapag ganon. Siya nga pala, Oliver, ang sabi ni Maris, isa ka ring tagabantay. Pakipaliwanag mo nga. Opo. Kaso hindi kami palaging kailangan. Parang on-call lang. Ang kwento ni Lolo, mula sa mga ninuno namin ay tagabantay na kami. Pero mula kami sa lahi ng mga tagabantay na inatasan ng mga anghel. Kapag nakumpromiso ang tagabantay ng elemento kagaya ni Magnus, ay saka pa lang kami tatawagin. Kaya noong mawala ng kapangyarihan si Magnus at nanganganib si Maris sa pag-akyat sa ibisan na mag-isa, ay agad ako nagkaroon ng panaginip na kailangan kong maglakbay para mailigtas siya. Wow, may ganun pala no. Salamat talaga, Oliver. Dahil sa iyo ay buhay pa ang anak ko. Ang sabi kasi na magpapalit lang ng inang babaylan kapag namatay ang kasalukuyang inang babaylan. Kaya sobra-sobra talaga ang pag-aalala ko noong malamang magiging inang babaylan si Rika. Dahil ibig sabihin, mamamatay si Maris. Yun nga po ang medyo nakakahiya eh. Trabaho kong protektahan ang inang babaylan. Pero ang nangyari, ako ang iniligtas niya noong araw na iyon. Hindi na mahalaga kung sino ang nagligtas, Oliver. Ang mahalaga, hindi natuloy ang dapat mangyari na pagkamatay ni Maris dahil sa pagdating mo. Sa bagay, tama po kayo. Anong balak mo ngayon, Oliver? Hindi ka ba uuwi sa inyo? Hindi na po muna. Sasamahan ko muna si Magnus na mabawi ang mag-ina niya, pati na ang mga gabay, para magawa niyang muli ang trabaho niya bilang tagabantay. After noon, ay saka ako babalik sa normal na buhay ko sa amin. Simple lang ang buhay ko roon at tahimik. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, ay gagawin ko ang obligasyon ng aming lahi at babalik rin ako dapat sa pagiging simpleng tao ko. Hindi ako sigurado kung kaya ko yung ginagawa nila Maris at Magnus na hindi natatapos ang misyon sa kakahabol sa malalaking organisasyon na hawak ng mga aswang. Sa bagay, hindi nga iyon masaya. Palagi pang nasa peligro ang buhay. Wika pa ni Aling Maming na halatang may kaunting lungkot ang boses. Matapos makakain ay ipinagtimpla ni Maris si Oliver ng kape at si Mang Rudy naman ang kausap noon sa labas ng kanilang bahay habang nagpapahangin. Kinabukasan, maagang gumising si Magnus at nagtungo sa hasyenda para magpakita sa mga tauhan niya roon. Pagkapasok pa lang niya sa bukana ng hasyenda ay kanya-kanya nang kaway sa kanya ang mga tauhan na nakakita sa sasakyan niya. Binuksan naman ni Magnus ang bintana para makita siya at gumanti rin siya ng pagkaway. Pagkarating niya sa kamalig ay nakita niyang dalawa na iyon at nasa tapat ng ikalawang kamalig ang 10 mga motorsiklo na serbis ng mga protektor ng hasyenda. Agad namang lumabas sa ikalawang kamalig sina Tommy at Pandoy. Nasa may likuran naman nila ang 10 protektor ng hasyenda. Agad yumakap si Pandoy noong makalapit. Mags, nakikiramay kami sa pagkadukot kay Althea. Sabihin mo lang kung may tutulong kami sa pagbawi. Handa kaming sumama lahat. Sabi naman ni Magnus. Salamat, tol. Tsaka sa inyo rin. Pero hindi ako magsasama ng mga normal na tao sa isang espiritual na labanan.
Ibang dimensyon iyon at ibang epekto noon sa mga normal na tao. Kaya mas mabuting kami na lang muna nila Maris at Oliver ang kasama sa misyon na iyon. Okay Mags, sige, naiintindihan namin. Pagbubutihan na lang namin ang pagbabantay rito sa asyenda. Siya nga pala Mags, alam mo ba na dito nang galing sa amin sina Althea bago nangyari ang pagdukot sa kanya? Maghapon sila dito noong araw na iyon dahil birthday iyon ni Lingling at nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong umuwi sila. Ang saya-saya pa ng lahat noong araw na iyon. Kaya hindi kami makapaniwala sa biglaang pagkamatay ni na Alona at Lino. Oo, ako rin nagulat sa nangyari. Nakita rin kasi nila Maris at Rika ang mga pangyayaring iyon. Kaya nalaman din namin agad. Kawawa nga si Rika eh. Gustong-gustong bumaba para makita sa uling pagkakataon ng ate niya. Kaso napakalayo namin sa bayan. Tsaka seryosong bagay ang misyon niya roon. Mags, totoo ba talagang si Rika na ang magiging bagong inang babaylan? Oo, Pandoy, ganun nga. Siya nga pala, Mags, nagpagawa na ako ng headquarters natin para sa mga protektor ng hasyenda. Kung dati ay 10 lang sila, ngayon meron ng 20 na tauhan na nag-volunteer na sumama sa pagruronda gabi-gabi kahit 2 oras lang. Kaya buong magdamag may nagruronda sa buong hasyenda natin. Masasabi kong 100% ang tibay ng seguridad ng hasyenda ngayon. Nagdala rin si daddy mo rito ng karagdagang baril at bala para sa depensa. Nag-iwan rin siya ng numero ng isang kernel na pwede raw tawagan kung sakaling may mag-raid rito. At iyon na daw ang tatawagan dahil natibrihan niya na iyon. Mags, sabi ni Tomby, magtatayo raw tayo ng security agency Oo, Pandoy, pwede nyo nang simulan ang pagpapatraining habang wala ako. Tsaka, saka na natin i-register pagbalik ko. Naku Mags, marami tayo magiging empleyado roon dahil sa dami ng volunteer natin sa protektor ng hasyenda. Sigurado lahat sila ay gusto maging security guard. Mabuti kung ganun. Pandoy, magsama muna kayo ng mga ambo. Umorder kayo ng 3 malalaking lechon. Tapos, ibalita nyo sa lahat ng mga tauhan natin dito na sa kamalig sila magtanghalian dahil libre ang ulam na lechon. Magpasaing ka na rin ng marami, kina Mang Fidel, para doon sa mga tauhan natin na walang baong kanin. Tapos, mag-order na rin kayo ng 10 box ng mga soft drinks na naka-plastic bottle. Tapos, ilubog nyo doon sa drum na may yelo para malamig. Gusto kong makita lahat ng tauhan ng hasyenda mamayang tanghali. Kahit papano, kasama sila sa dahilan kung kaya ako patuloy na lumalaban sa buhay. Okay Mags, ako na bahala. Uwi ka pa ni Pandoy at umalis kasama ang 3 tauhan nila mula sa protektor ng hasyenda. Si Magnus naman ay nagtuloy muna kina Mang Fidel. Naabutan niyang naroon lang si Mang Fidel sa may terrace ng bahay. Sir Magnus, magandang umaga po. Magandang umaga din sa iyo Mang Fidel. Kumusta kayo rito? Ayos naman sir. Siya nga pala sir. Nakikiramay kami sa pagkawala ni na Alona at Lino. Pati na rin ang pagkadukot kay Althea. Salamat Mang Fidel. Pero hindi ako papayag na hindi ko mabawi si Althea. Gumagawa na kami ng paraan at kapag handa na ang lahat, ay susundan namin siya kung saan man siya dinala ni Isabel. Sige po pala, maiwan ko muna kayo rito. Nakalimutan kong pumasok doon sa bagong gusali na ipinagawa ni Pandoy. Yung bagong opisina ng mga protektor. Oo Sir Magnus. Maganda yun. At maraming matutulugan ang mga nagpapalipas ng gabi ng mga tauhan natin dito. Tuwang-tuwa nga po ang mga tauhan nyo eh. Minsan kasi, kapag masama ang panahon, ay mahirap nang makauwi dahil kaunti ang biyahe. Kaya nagpapalipas na lang sila ng gabi dyan. Nagtayo rin si Lingling ng maliit na tindahan. Kaya doon na bumibili sa kanya ng mga kailangan nila ang mga tauhan. Tapos may 3 banyo roon na pwedeng pagpaliguan sa gusali na bago. Nakakaligo rin sila, yung mga nagpapalipas ng gabi. 24 oras din na may gising, gawa noong mga nakarelyebong rumuronda. Ganun po ba? May bago pala akong ipapaproject kina Tomby at Pandoy bago ako umalis. Ano yun Sir Magnus?
Isasama natin sa bakod yung bahagi ng dating hasyenda ng mga Carlos. Nabili ko na ang buong lupain na iyon, kaya parte na iyon ng Hacienda Argente at magdadagdag tayo ng tauhan. Talaga po, Sir Magnus? Di ba, wala nang tanim yun ngayon? Anong balak nyo ipatanim roon? Kape naman, Mang Fidel, ang ilalagay natin roon para maiba naman. Masyado nang malawak ang maisan at tubuhan natin. Nagiging in demand na rin ngayon ang kape dahil sa pagdami ng mga kumpanyang gumagawa ng instant coffee. Ihahabilin ko na lang kina Tomby at Pandoy. Tulungan nyo na lang po sila sa pagmamonitor sa pagbabakod roon, ha? Opo, Sir Magnus, walang problema. Paano ang seguridad sa bahaging iyon, Sir Magnus? Huwag nyo na pong alalahanin, Mang Fidel. Magpapagawa ako ng isa pang kamalig roon para naman sa mga tauhan ng kapihan. Maglalagay rin tayo ng naka-duty roon na protektor. Mas marami ang dapat na naka-duty at natutulog roon dahil mainit pa rin ang bahaging iyon sa mga dating tauhan ng mga Carlos. Kaya hindi malayong sumalakay roon ang mga aswang na dati nilang tauhan. Opo, Sir Magnus, malinaw po. Sige po, Mang Fidel, maiwan muna kita rito. Uwi ka pa ni Magnus at umalis na muli. Pagkarating ni Magnus sa gusali ng protektor, ay maging siya ay nagulat at napabilib sa ganda ng pagkakadisenyo. Semento gawa ang unang palapag. Malalawak ang 2 kwarto na may tig-4 na double deck. May malawak na dining area at may mga kalan para sa uling. Marami rin ang CR at paliguan. Nasa loob na rin mismo ang poso ng tubig na igiban, kaya hindi nalalayo pa. Pagkaakyat niya sa ikalawang palapag ay gawa naman sa kahoy lahat ng naroon. Pero matibay at malinis ang pagkakagawa. Opisina naman ang naroon at conference room. Nakasya ang 20 katao kung magmi-meeting sa loob na nakaupo sa upuan na monoblock. Ilang saglit pa ay umakyat sa itaas si Tomby. Tol, magkape ka muna. Ito puto at kutsinta galing kay Isay. Ito naman ang 3-in-1 na kape. Tsaka itong electric kettle. I-on ko na lang. Bahala ka na maglagay ng tubig sa tasa mo, ha. Maiwan muna kita saglit. May inaasikaso lang ako. Babalikan kita mamaya kaunti. Okay, sige tol. Salamat rito. Siya nga pala, pakitawag mo na rin sina Aling Carmen, Mang Fidel at Jaime. May pag-uusapan tayong mahalaga. Okay, Mags. Copy that. Sagot ng huli. Tapos iniwan na siya ni Tomby nang mag-isa sa itaas ng gusali. Pasado 10:00 ay naroon na sa itaas sina Pandoy, Tomby, Mang Ambo, Mang Fidel, Aling Carmen at Jaime. Pinatawag niya ang mga ito para sabihin ang kanyang mga habilin na kanilang gagawin habang siya ay nasa misyon. Nagsalita si Magnus. Una sa lahat ay gusto ko muna kayong kumustahin rito lahat. Nakausap ko na kanina ang iba maliban sa iyo, Jaime. Kumusta ka naman? Kumusta ang asawa mo si Lisa at ang panganay mo si Elsie? Ayos naman, Sir Magnus. Nakapanganak na si Lisa. Malusog ang bata. Maging si Elsie naman ay masaya rin na namumuhay dito dahil hindi na raw siya natatakot tuwing sumasapit ang pagdilim ng gabi. Hindi kagaya noong naroon pa kami sa bundok. Kaya maraming salamat sa iyo. Mabuti pala kung ganun. Ang sunod ko namang gustong pag-usapan ay yung tungkol sa hasyenda ng mga Carlos. Kumpleto na ang dokumento natin roon. Nabayaran na ni Mang Ambo ang mga orihinal na pamilyang nagmamay-ari talaga noon. Bayad na sila at nakapirma na rin. Kaya babakuran na natin iyon doon, karugtong nitong hasyenda natin. Unang bahagi ng project ay ang pagbabakod. Mang Ambo, Pandoy at Tomby, kayo ang mag-aasikaso ng pagpapabakod. Paikot iyon ha sa buong hasyenda ng Carlos. Tapos magtatayo tayo ng pangatlong kamalig roon, doon sa may kanto malapit sa entrance. Doon kayo magiging mas mahigpit sa pagbabantay dahil siguradong may mga dating tauhan pa rin ang mga Carlos na hindi sumasang-ayon sa pagpapalit ng may-ari. Tapos magtatayo din tayo ng 2 maliliit na outpost sa kabilang dulo sa kanan at isa naman sa may gitna para siguradong nasasakop ng monitoring nyo ang buong 2 hasyenda.
Pasimulan nyo na rin ang pagtitraining ng mga gusto mag-apply bilang security guard sa itatayo nating security agency. Tapos kayo naman Aling Carmen, Mang Fidel at Jaime, kayo ang mag-aasikaso ng mga hiring ng bagong tauhan natin para doon sa kabila. Same screening pa rin ha, biodata at masusing pag-i-interview. Dapat may barangay clearance na patunay na residente talaga sila dito sa lugar natin para hindi tayo masalisihan ng mga nagpapanggap na empleyado pero taga-ibang lugar pala ng mga aswang. Pero hindi sila lahat ilalagay doon sa kabila. Hahatiin lang natin ang ilalagay roon. Kalahating luma ng mga tauhan mula dito sa asyenda natin ang ilalagay doon para hindi magkaroon ng paksyon. Yung mga pinagkakatiwalaan natin rito ang ilalagay natin doon. At ang itatanim natin doon sa kabila ay kape. Simulan nyo na rin agad ang maghanap ng makukuhanan ng magandang klase ng kape. Kalahati ng Arabica at kalahati ng Robusta. Magpasama kayo kina Mang Ambo at Tombi kung kailangan magpunta sa ibang lugar para bumili ng binhi. Walang problema kahit pamahal ang puhunan sa binhi. Siguradong mababawi natin yan kapag maganda ang produkto natin. Sabi naman ni Mang Fidel, Sir Magnus, paano ang benefits noong mga bagong hire? Katulad lang din ba ng mga datihan na? Hindi pa Mang Fidel. Kalahati lang muna ng benepisyo na nakukuha ng mga dating tauhan ang makukuha nila. Pero kapag nakaisang taon na sila dito sa atin, pare-pareho na ng sahod ang lahat, pati na benepisyo. Okay Sir Mags, maliwanag po. So paano? Wala na ba tayong ibang nakalimutan? Wala na yata Mags. Madali lang naman pag-usapan kung meron pa. Basta ang priority ngayon ay ang bagong bakod, seguridad ng dalawang asyenda, hiring ng bagong tauhan at pagpapatanim ng kape. Wika pa ni Tommy. Oo, yun lang muna tol. Sige, tara na sa kabila. Maingay na mukhang naroon na lahat ng mga tauhan natin para sa tanghalian. Wika din naman ni Magnus. Noong matapos ang meeting ay agad nang bumaba sina Pandoy at Tomby dahil aasikasuhin naman nila ang pagkain na ipinaset up ni Magnus para sa mga tauhan. Ilang saglit pa ay bumaba na rin ang lahat ng kasama ni Magnus. Sabi ni Tomby, Tol, dinala ko ang megaphone. Baka gusto mong magsalita, pampasipag at pampagana sa puso ng mga tauhan mo. Sabi naman ni Magnus, Sige ba, akin na yan. Tumayo na si Magnus sa may mataas na bahagi ng kamalig at nagsalita. Magandang tanghali sa inyong lahat. Sa mga nagtatanong kung anong meron, kung bakit ako may patanghalian na lechon sa ating lahat. Ang sagot ay walang selebrasyon. Gusto ko lang kayong makita lahat, lalo at bihira lang akong tumambay rito ng matagal. Aalis na nga rin ako muli, baka sa susunod na linggo, para sa isa na namang mahirap na misyon. Pero may bago kayong aabangan. Gusto kong ibalita sa inyo na opisyal na natin pag-aari ang lupang dating inuukupa at ginawang hasyenda ng mga Carlos. Ito kasi ang totoong detalye sa lupain na iyon. Pagmamay-ari iyon ng 8 pamilya. Pinagpapatay nila ang mga may-ari at inangkin ang lupain na siyang naging hasyenda Carlos. Alam niyo naman siguro ang sikreto nila na mga aswang sila roon. At dahil sa paghahasik nila ng lagim rito, kaya kailangan ko silang labanan at mapaalis rito. Pero kahit napaalis na sila, ay hindi naman natin pwedeng angkinin ang mga ari-arian nila, lalo at nakaw din nila ang mga iyon. Kaya ang ginawa ko ay ipinahanap ko ang mga anak ng orihinal na may-ari ng lupain para ibalik sa kanila ang lupain ng kanilang mga magulang. Pero takot na daw silang humawak muli ng lupain dahil baka naman dumaming muli ang mga aswang ng mga tauhan ng Carlos at kunin lang din ang sapilitan sa kanila ang lupain. Ayaw na raw nila makipaglaban para sa lupain dahil iyon na nga ang ikinamatay ng kanilang mga magulang. Kaya kung interesado raw ako, ay pwede ko namang bilhin para ako na ang maging bago at opisyal na may-ari ng kanilang mga lupain. At natapos na nga kami sa prosesong iyon. Nabayaran na natin sila at nakapirma na rin sila ng dokumento. Opisyal ko ng pagmamay-ari ang buong lupain na dating Hacienda Carlos. Kaya ang next project natin ay babakuran natin iyon ng mataas, karugtong na ng Hacienda Argente. Magdadagdag tayo ng mga bagong empleyado
dahil tataniman naman natin iyon ng kape. Umaasa akong tutulungan niyo ako mapanatiling maganda ang mga pananim dito sa lumang lupain natin, pati na rin ang pagtatanim roon sa bago nating sakop na lupa. Tawagin natin iyon na hasyenda ng tagabantay para madaling malaman kung nasaang bahagi ng hasyenda kayo. Kalahati ng tauhan rito ang doon magtatrabaho sa taniman ng kape. Ang kalahati naman ay dito pa rin. Pagkalipas ng isang taon ay relyebo uli. Habang umuunlad ang hasyenda natin ay gumaganda rin ang mga benepisyo nyo. Isang madali ang tanong lang bago tayo kumain lahat. Meron pa ba sa inyo rito ang hindi kontento sa sahod at benepisyong natatanggap? Walang sumagot sa tanong ni Magnus kaya sabi niya na lang, "Sino na lang pala sa inyo ang may gustong itanong sa akin kahit ano?" "Sir, ako po." "Oh, ano yun?" "Sir Magnus, halimbawa gusto namin mag-apply doon sa security agency daw na itatayo mo. Pwede ba kami roon kahit patauhan mo kami rito sa asyenda?" "Abay oo naman. Open na ang pa-training roon. Si Tomby ang mag-handle ng training at recruitment. Siyempre dapat pasok sa age limit ha. Dahil paano kayo makipaghabulan sa mga masasamang loob na makakapasok sa binabantayan nyo kung masakit na ang tuhod nyo dahil sa katandaan. Kaya dapat may age limit talaga. At kapag hindi naman pasok ang edad roon, edi dito pa rin kayo sa asyenda." May isa naman sa mga tauhan ang nagsalita, "Sir Magnus, maraming salamat po pala dahil hindi ka nagiging madamot sa amin. Nagpapasalamat rin kami sa ipinatayo mong libreng tulugan para sa mga hindi nakakauwi sa bahay dahil gabi na masyado. Komportable kami roon at nakakatulog ng mahimbing. Lalo na at alam naming sa buong magdamag ay may nagruronda sa buong hasyenda." "Oo, tama kayo. Nasa 30 na pala ang lahat ng nakalista na protektor ng hasyenda. Kaya talagang oras-oras ay may nakadimotor na umiikot sa hasyenda natin. Kaya wala kayong dapat ikatakot." Sabi naman noong isa, "Sir, hindi kami natatakot kahit gaano pa karaming aswang ang sumugod rito. Dahil ipinakita sa amin ni Sir Pandoy ang mga baril na dala ng daddy nyo. Kami raw ang gagamit doon kapag may biglaang pagsalakay." "Oo, tama si Pandoy. Para iyon sa seguridad nating lahat dito sa asyenda. So paano? Kung wala na kayong mahalagang tanong, simulan na ang kainan. Kukunat na ang balat ng lechon kapag lumamig na. Simulan na ang kainan!" Sigaw ni Magnus sa megaphone, kaya sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Habang nakataas ang hawak nilang mga pinggan, lahat ng tauhan ay abot-tinga nga ang ngiti habang nakapila sa pagkuha ng kanin, ulam na lechon at soft drinks. Habang nakaupo si Magnus sa isang tabi at bitbit ang plato, ay tumabi naman sa kanya si Isay na may hawak ring plato na may kanin at ulam. "Sir Magnus, bakit dito kayo nakaupo? Wala kang lamesa rito oh. Samantala, may mga lamesa namang nakaset up doon. Puro empleyado lang ang nakaupo." "Ayos lang ako dito, Isay. Mas deserve nilang makaupo ng maayos habang kumakain. Mas pagod sila kaysa sa akin dahil sa pagtatrabaho dito sa asyenda. Tsaka, alam mo naman ang buhay ko na palagi nasa misyon. Sanay ako kumakain kahit saan. Sa gilid ng bato, sa gilid ng puno o kahit sa talahiban." "Sir Magnus, nakikiramay ako sa pagkamatay ni Lino at Alona. Tsaka sa pagkadukot kay Ate Althea." "Salamat, Isay. Pero huwag kayong mag-alala. Makukuha ko pa si Althea. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nababawi." Seryosong sagot pa ni Magnus. Ilang saglit pa ay nakitabi na rin sa kanila sina Pandoy, Tomby at Jaime na may dala ring plato na may lamang kanin at ulam. Sabi pa ni Pandoy, "Ano ba naman yung laman ng plato mo, Mags? Mas marami pa yata ang laman ng plato ni Isay kaysa dyan sa laman ng plato mo." "Oo, tol. Hindi naman kasi ako masyadong gutom. Nabusog ako sa dinala kanina ni Tomby na puto tsaka kutsinta. Nagaling yata din dito kay Isay." "Mabuti po at nagustuhan nyo iyon." "Abay oo naman, naubos ko nga eh." Sagot pa ni Magnus, tapos nagpatuloy na ang lahat sa pagkain habang nagkikwentuhan.
Matapos makakain ay nagpaalam si Magnus na maglalakad-lakad muna papunta sa unahan, kaya hinayaan na lang siya ng mga tauhan. Naglakad siya patungo sa direksyon ng dating Hacienda Carlos. Malayo-layo na rin ang kanyang nararating noong may makita siyang isang lalaking nakatayo sa unahan. Nakabalabal ang mukha noon at ang mata lang ang nakikita. Sabi pa noon, "Anong akala mo? Makukuha mo ng basta-basta ang lupain ng mga Carlos? Dadanak mo na ang dugo at nalalapit ang kamatayan mo." Sabi naman ni Magnus, "Teka, ako ba ang nanguha ng sapilitan? Pare, baka lang hindi mo alam ang totoong kwento. Inagaw ng mga Carlos ang lupaing ito sa 8 pamilya. Pinatay nila lahat ng may-ari kaya nila ito nakuha. Noong makuha ko naman ito ay hindi ko inangkin. Ibinalik ko sa pamilya noong 8 may-ari. Pero gusto nilang ibenta na lang dahil sa takot na maulit ang nangyari sa kanilang mga magulang. Kaya binili ko ito sa tamang presyo at dumaan sa tamang proseso. Nakadokumento na rin ito. Kaya hindi ako ang dapat na pinaparatangan mo ng pangangagaw, kundi ang mga Carlos na mukhang itinuturing mong mga amo." "Oo, alam ko yun. Pero hindi ka na dapat nakialam pa. Pero dahil sa nakialam ka na, oras na para pagbayaran ng buhay mo ang pakikialam na ginawa mo." Wika noon, sabay alis ng balabal sa mukha. May malaking peklat ang mukha noon na para bang galing nasunog. Pero nasaan yung tao pa rin naman, maliban sa bahagyang paghaba ng mukha at nagkaroon ng matutulis na pangil. Kaya alam na agad ni Magnus na isa iyong baltukan. Malakas na uri ng aswang na isa sa malalakas na tauhan ng mga Carlos. Mabilis gumulong si Magnus pagkasugod noon sa kanya, kaya hindi siya naabot ng malakas na suntok noon. "Nasaan na ang kapangyarihan mo, tagabantay? Hindi ko yata nararamdaman ang mga gabay mo ngayon." Wika pa noon. Sabi naman ni Magnus, "Pasensya ka na. Kamao ko lang ang dudurog sa pagmumukha mo ngayon dahil wala sila eh." "Mayabang ka!" Wika noon sabay muling sumalakay. Pero hindi noon napansin ang mabilisang pagsusuot ni Magnus ng magnetic gloves na bigay pa sa kanya ni Rafael. Isang malakas na walop ang ginawa noong baltukan pero nakabukas ang kamay dahil ang plano ay putulin ang leeg ni Magnus gamit ang matutulis na kuko na lumabas sa dulo ng mga daliri. Pero nayukuan iyon ni Magnus sabay bomba ng napakalakas na suntok sa tagiliran noon na bumali ng 2 tadyang at bumalandra ang aswang patihaya sa unahan. "Paanong napakalakas mong sumuntok? Wala ka namang kapangyarihan!" Nagtatakang tanong noon. Sabi naman ni Magnus, "Wala nga akong gabay ngayon, pero may mga kaibigan naman akong handang tumulong sa akin. Isa ito sa tulong na sinasabi ko." Wika ni Magnus, sabay atake ng mabilis na pagsuntok doon sa nakahiga pang aswang na baltukan. Gumulong din iyon ng mabilis, kaya sa lupa lang tumama ang suntok ni Magnus. Nag-kick up iyon upang muling makatayo ng mabilisan, pero mabilis nakalapit si Magnus at nag-swipe ng paa. Kaya muli rin iyong natumba sa lupa at pinasundan pa ni Magnus ng sipa, kaya tumalsik naman iyon. Muling tumayo si Magnus at nag-fighting stance sila pareho noong lalaki. Noong mapalingon si Magnus sa may unahan ay nakita niyang naroon ang mga protektor ng hacienda, may dalang baril at itak. Sumenyas pa ang mga iyon sa kanya na ibibigay ang baril o itak, pero umiling si Magnus at inabangan lang ang pagsalakay muli ng baltukan. Noong muli nga iyo sumugod ay tinalon iyon ni Magnus sabay bayo ng pangmalakasang suntok sa mukha. Nahilo ang kalaban pero nagawang mag-roundhouse kick. Sinabayan naman iyon ni Magnus ng pag-double turning kick at noong sumampal iyon sa mukha noong baltukan ay napasubsob iyon. Bago pa iyon muling bumangon ay sinundan na ni Magnus ng malakas na suntok sa likuran. Bumagsak iyon sa lupa
Dahil magkasama ang lakas ng suntok ni Magnus, puwersa ng magnetic gloves at buwelo ng pagtalon niya. Kaya naman nabali ang buto noon sa spinal cord. Itinihaya pa yun ni Magnus at ang mukha naman ang binigyan ng malalakas na suntok na dumurog sa pagmumukha noong aswang na baltukan hanggang sa bawian iyon ng buhay. Pagkalapit ng mga tauhan ni Magnus ay duguan siya. Sabi naman ng isa, "Wala talagang kupas ang galing niyo sa laban, Sir Magnus. Kahit wala kayong gamit na kapangyarihan o armas, wala pa rin laban sa iyo ang mga baltukan. Durog pa rin talaga. Ikaw talaga ang idol namin pagdating sa mano-manong laban." Sabi naman ni Magnus, "Pwede bang makisuyo? Libing nyo na lang yan. Sunugin nyo muna ha bago ilibing." "Opo sir, kami na ang bahala rito." Sagot pa ng ilan. Sabi naman ni Tomby, "Halika na Mags, umangkas ka na. Masyadong malayo kung maglalakad ka uli papabalik ng Kamalig. Bakit ba kasi umabot ka pa rito? Mabuti at nakita ka noong isang nagronda. Kaya sinabing may kalaban ka raw na isang taong lobo ang itsura. Pero ang bagis noon Mags ha, tanghaling tapat ang labanan nyo. Tapos wala ka pang gamit na armas." "Anong wala? Nakagloves kaya ako." Sagot ni Magnus. "Ano ka ba? Hindi pa rin yun armas kagaya ng itak o baril." Oo, sa bagay, tama ka. Medyo mainitin kasi ang dugo ko ngayon sa mga kalaban. Kaya kahit pa siguro may dala akong itak, ay hindi ko rin gagamitin. Mas gusto kong maramdaman sa mga kamao ko ang bawat sakit na maibibigay ko sa kanila." "Ano nang balak mo ngayon, Mags?" "Uuwi na muna ako sa bahay, tol. Magpapahinga ako uli para makabawi pa ng lakas." "Okay, sige, tol." Sagot ni Tomby. Inihatid na nga ni Tomby si Magnus pababalik sa sasakyan nito. Saka naman umuwi si Magnus sa mansyon, sakay ng kanyang Pajero. Pansamantala, muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 197. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.